Saan na mga Mima? Ang bigat ah! Ang bigat nga. Hindi kasi basa pa siya. Nakakakarga din. Yung Barbie arms ka. Pusa na ako ni Madam. Layo! Bakla ang layo. Carry ka ba, Madam? Carrie! Ngayong gabi sa Pinasarap, masusubok ang aming bilis. Kasi kinamay ko na lang. Di ba, farm life lang atake natin dito, Madam. Tapos, ang gagawin natin parang ginawa ni Kuya Ben kanina. Kiraz! So, dito ako sa side na to, Madam. Just a coating, ganyan. Tama naman to, Kuya, di ba? Lakas. Iniisip ko na lang, ito yung ex ko. Charing. Ah, ganun pala ha. Ay, parang masasakit yung napagdaanan mo, Madam. Lakas ko makatatay dito, ah. Ang lakas makatatay. Ayan, hindi na ako magpamilya dahil. At diskarte. Pang Michelin na siya. Yeah, I give it 2 stars. Baba naman. Nabutas. Bakit kayo natatawa? Sobrang galing ko nga eh. Dadayo tayo sa Orani, Bataan para subukan ang iba't ibang trabaho sa isang integrated farm. 7 hamon ang aming haharapin at paglalabanan. 1 point ang ibibigay na puntos sa bawat round. Ang may pinakamaraming puntos, magwawagi. Team Sasa o Team Kara? Kapit na mga besh! Magsisimula na ang Kusina Battle Integrated Farm Edition. Bukod sa mga yamang dagat, kilala rin ang Bataan sa masiglang sektor ng agrikultura. Sa bayan ng Orani, may umuusbong na sistema ng pagtatanim, ang integrated farming. Magandang araw mga kapuso. Andito ako ngayon sa Orani, Bataan. Sa isang farm na nagsasagawa ng sustainable or integrated farming. Kakaiba yung farming methods nila dito kasi walang tapon dahil lahat ng bagay ay magkaugnay. Itong mga halaman na ito, lahat yan, bukod sa iha-harvest nila, gagamitin din nila para dun sa mga alaga nilang hayop. Yung dumi ng mga alagang hayop, yun naman ang ginagamit nilang fertilizer para tumubo pa yung mga halaman. Siyempre, hindi pwedeng ako lang mag-explore ng farm na ito. Kailangan may kasama tayong kasing ganda ko. Charot! Kasing ganda ko! Ay, ito na ata siya. Parang may diwata. Internet sensation, content creator par excellence, Diwata, pabili po ng pares. Diwata pares. Ang Mima ng bayan, Sasa Girl. I'm here. Nandito na po ako with the queen. Puksaan tayo, Madam. Ganda-ganda ha. Si Sasa Girl ang kasama natin ngayon dito sa farm na ito at kaming dalawa ang magkukusina battle. Malalaman na natin kung sino ang mas bakla at mas maasim sa aming dalawa. Isa sa mga masaganang tanim sa farm na ito ay ang sitaw. Gumagamit sila rito ng coco peat. Ito ay organic material na mula sa bunot ng niyog na nabubuo sa pamamagitan ng pagdurog o pagpipino nito. Ang coco peat ay tumutulong para mas mapanatili ang tamang dami ng tubig sa lupa o taniman para maiwasan ang labis o kakulangan ng tubig ng mga pananim. Bago ito ilagay sa mga pananim, kailangan munang ibabad sa ilog ang mga coco peat at saka ibibilad sa araw. Para sa una naming challenge, paunahan kami ni Sasa Girl na makapag-ahon sa ilog at makapagbilad ng 3 sakong coco peat. So, kailangan kasi yung coco peat ay matanggal yung acidity niya. Para matanggal yung acidity niya, kailangan siyang ilublob sa tubig. Ang trabaho namin ngayon ni Sasa ay hanguin mula sa tubig. Ay! Ang mga coco peat. Okay, go. Diyos ko, laban. Tapos, pabibila din natin sila dito para matuyo sila. Okay, Madam. Laban ako dyan sa mga Laban na challenge tayo mo sa akin. pa-challenge na to. Let's do it! Na parang kala mo PBB talaga tayo. Round 1, simulan na! Tatlo na lang kukunin, di ba? Ay! Ay! Naunahan na niya ako! Oh my God! Okay, so first, Ay! Kukunin ko na yung 3. Ayoko nang bumaba ulit dito, no? Di ba? ang layo naman ang isa. Bakla. Nga! Ang bigat, ha? Bigat nga. Hindi kasi basa pa siya.
Nakakakargador Yung Barbie arms ko! Ubusan ako ni Madam! Layo! Bakla ang layo. Mukhang nahihirapan ang Mima natin sa challenge na ito ah. Tinapo na lang talaga. Ay, Diyos ko po. Okay, ngayon papatagin na natin. Yeah! Di ba? Ganon. Pumabol, di ba? Nahirapan man sa una, nakahabol pa rin si Sasa. Okay na? Okay. Bongga! Panalo tayo sa round 1. Okay, natapos ko din. Yun, I'm proud. Relax yung Madam. Break muna sa unang challenge. Ang farm na ito sa Orani may sariling bersyon ng Bicol Express. Ang kanilang bersyon, magata. At maraming sitaw. Sa isang kawali, pagkukuluan muna ang karne ng baboy. Titimplahan din ito ng paminta at asin. Hahayaan itong kumulo hanggang sa magmantika ang baboy. Ayan po, nagmamantika na po siya. I-brown lang po natin siyang konti, tapos i-set aside para po igisa na po yung sibuyas at bawang. Igigisa rin ang siling green, ginisang alamang, sitaw, Baguio beans, at karne ng baboy. Sunod na ibubuhos ang gata. At saka ito lalagyan ng pork cubes, pampalasa, at paminta. Hintayin po natin siyang kumulo, takpan po natin siya mga 3 to 5 minutes po, kukulo na po siya. Kapag kumulo na, ilalagay ang siling pula. At maya-maya pa, luto na ang Bicol Express. Ito ang bataenyong Bicol Express. Tsaka hindi nagtipid sa baboy. Oo. Sarap. Super bet ko talaga kapag magulay. Tapos napapasarap nila yung gulay. Correct. Kasi ako, dati di talaga ako kumakain ng gulay. Madam. Talaga? Hindi. Tapos nung na-realize ko na nakakaganda pala ang gulay. Nakakaganda ang gulay. Yes, doon ako lalantak. At nakakahaba ng buhay. Ang sarap. I love this. Perfect. Ang problema lang dito, mapapakanin ka. Eh dahil nagda-diet kami ni Sasa, ang hirap ma-resist. Walang kanin muna, sorry. Mga jeta ang mga ate nyo. Pero panalo to. Sarap. Perfect siya, Perfect. yes. Yun lang masasabi namin. Perfect siya. Para sa susunod na hamon, magsisibak naman kami ng kahoy. Sa loob ng 10 minuto, kailangan naming magsibak ng kahoy at hakutin ito papunta sa pugon. Ang may pinakamaraming kahoy na madadala sa pugon, siyang mananalo. Alam mo ba, Mima, pasabog sila dito sa farm na to. Yes. Nagsiserve sila ng pizza. Ay, wait! Hala, At- pa-order naman ako niyan. Pugon pizza. Wow! Pugon. Yun pa naman ang bet kong pizza. Oo, pugon talaga. I love At it. dahil pugon, kailangan ng panggatong. Okay, nandito naman si Kuya Japs, tutulungan tayong magsibak. I-demo ko po kung paano puputulin tong kahoy sa mabilis na paraan po. Mabilis na paraan. Ay, may mabilis na paraan. Tapos yung sukat po kasi ng pugo natin para po malaman natin kung accurate itong gagawin natin. Ay, ang ganda ng pugo. May pa ganun. Kailangan ganito lang po. accurate. Ito lang po kahaba. Pwede po natin gawin 3 piraso yan. Okay. Ha? Na-measure na ba So yun? ganito lang po ma'am. Ay,
Ay, ang lakas naman ni Kuya Jack. Ngayong naituro na sa amin ang tamang paraan ng pagsisibak ng kahoy, simulan na ang round 2. 1, 2, 3, go. Pa! Ay! Nasaan napunta? Oh, ayan. Pwede na to, di ba? Ano ba tong hirap? Oh, pwede na. Ayaw, ayaw. May nahulog ba? Oh. Okay na ba to? Ito, kuya, pwede na ba yung ganito kahaba? Yan, go. Ito, mahaba to. Haba naman ito. Ayan. Tama po. Okay. Ayun lang. Tamaan niyo po yung kahoy, huwag po isang kalat. Sasa, paalala lang ha, yung kahoy ang puputulin, hindi ang sangkalan. Lakas ko makatatay dito, ah. Ang lakas makatatay. Oh. Ayan. Oh, di ba? Lakas ka talaga. Pwede na ako magpamilya, day. Kala ko ba nagta-transition ka? Bakit para lumalabas yung pagkalalaki mo? Mamaya na yan. Ititigil muna natin. Pause muna yung mga pagta-transition. Correct. Ay! Ay! Hala ko. Pagod ako, day. Iniisip ko na lang, ito yung ex ko. Charing. Ah, ganun pala ha. Ex ha. Ay! Ano? Parang masasakit yung napagdaanan mo, madam. Masyado yata kaming nalibang ni Sasa sa pagsibak ng kahoy, hindi pa kami nakapaghakot sa pugon. Oh, perfect. Diyos ko po. Yan. Ay, ang dami na nakuha ni madam. Ayun, para isahan na lang ako. Para wala nang balikan. Ay, 9, 8 na. Wait lang. 5 na lang. Oras na para malaman kung sino ang nagwagi sa hamong ito. Anong maliliit? Dinadaya niyo ko sa totoong buhay niya. Anong maliliit? Eh, siya yung nagbibigay sa amin. Piliin ko po kung alin po yung mga goods na naputol. O yung mga hindi muna po. Dahil kitang-kita naman po na hindi magkasya. Katulad po nito. Anong hindi magkasya? Dapat po kasi swak lang po tayo sa crates. Hala. Ay, Ito tama po. na. Ito po yung pinaka-good niyang na i-prepare para po dun sa gagamitin po natin. Ayan Bale, ito lang. po yung hindi pumasok sa standard. Okay. Ah, may ganun pala. So, meron din akong hindi pasok. Babaliin ko na yung akin. May mga hindi pasok. Diyos ko po. Damihan mo kuya mga 40. Pasok mo. Bali, 26 po yung pasok na sa standard. Ay. Ba't tinanggalan pa? Ito ba naman? Okay, ito po yung Hindi pasok. Bali, isa lang po yung pumalpak sa inyo, ma'am. Magaling Ay! po magputol. Oo, talaga. Opo. Ang galing nyo naman, madam. Kasi kung ilalapat po natin yan, hindi lang po tayo. Ay, kaso lang maliit yung iba. Tatanggalin yung maliliit. Ito po yung mga undersize po. Undersize. May mga Ayaw natin yung mga undersize. undersize. Yung mga maliliit, bawal. Keras. Bale, ito po. 22 po yung... Yes. Sobrang lakas ko, di ba? Nakakalala. Parang hindi rin nakaka-proud na nanalo ako eh. Kasi nakakalalaki. Kasi nakakalalaki. Ano ba yan? Panalo si Sasa Girl sa round 2. After 2 rounds, it's a tie. Dahil meron na tayong panggatong, pwede na tayong magluto sa pugon. Para sa susunod naming hamon, paggawa ng pizza gamit ang pugon. Ito po, ang hawak po namin ay Dough. dough. Pizza po. Okay, pizza dough. Tuturuan muna kami kung paano ang tamang pagmasa ng dough. Ayun. Tapos, Ayan. Tapos, i-masa niyo po muna ng ganyan. Paano magmasa? Sorry, ganyan lang. Kailangan po ilog, ma'am. binibilog. Ganyan.
Tapos ganun po dito. Spread niyo pong ganyan. Ganyan? Ganyan? Yan. Tama namang ginagawa ko, Ewan ko, ate. ito lang yung papanood ko sa sa pelikula, yung ginaganon di ba? Opo, yan. Ganyan, ma'am. Para ako masahista nito. Pwede niyo na po i-roll ng Okay. Ano? Ang ating pizza, ma'am. Ako gusto ko thin crust lang, para nakakasyala. Oo, di ba? Thin crust. Pang Michelin na siya. Yeah, I give it 2 stars. Ang baba naman. Yan, ang galing naman. Yes! Yes! Bilog na siya! Perfect. Perfect. di ba? Sunod na ililipat ang namasang dough sa pan. Yan. Tapos, Bakit kayo natatawa? Sobrang galing ko nga eh. i-roll niyo po yung gilid. ng Kakainin niyo ba talaga to? Parang ayaw niyo kainin ah. Girl! Wait, sandali. Gulong pa natin. Ikugulong na ngayon. Yan, Ganyan. i-roll niyo po. Kakaiba itong pizza nila. Gata ang gagamitin Gata ang natin. gagamitin. Okay. Ganyan ba? Yung sakto lang po sa dough yung gata. Para po hindi masyadong basa. Ay, huwag daw masyadong basang-basa. Dapat may mushroom everywhere. Kapag nailatag na ng maayos ang dough, pwede na itong lagyan ng toppings. Sobrang sarap na ito. Hindi tinipid yung ingredients ko. Loko. Di ba? Lagay natin lahat. Para matuwa yung mga chikiting. Ang mga ingredients na ibinigay sa amin, mga gulay na napitas sa farm. Ay, ang ganda naman ng pagkakadesign ng sa'yo, madam. Di ba? Akin parang Parang Pasko, di ba? Naggisa. Pinaggisahan. Wow, ang sarap. Feeling ko ang sarap na ito, promise. Like, feeling ko siya, kakaibang pizza. Oo, gatama naman ang Di ba? sauce. Di ba talaga to? Ganda ng mga trippings niya dito, no? Kaya sa inyo, no? Ganito pala pag board, no? Nag-iiba-iba kayo ng mga tama. Ayan. Kanya-kanyang diskarte na kami ni Sasa sa paglalagay ng topping sa pizza. Wow! Ang sarap naman! Bell pepper. Wow. Diba? Ay, ang ganda na sa'yo, madam. Oh, diba? Decorations is Christmas. Yeah. Ako parang unda. Ayan Lagay na. na po siya dito. Okay. Paano? Ang mga nagawa naming pizza isasalang sa pugon sa loob ng 15 minuto. Makalipas ang 15 minuto, luto na ang aming vegetable pizza. Pagkatapos ng bakbakan sa kusina, tikiman time na! Ang criteria for judging, 80% lasa, 20% plating for a total of 100%. At ang mga hurado, ang mga cook at magsasaka sa farm na ito. Ang judging via blind tasting. Kaninong pizza kaya ang panalo sa panlasa ng ating mga hurado? Tikman na po ninyo. Husgahan. Ayan. Tumikim na din tayo, madam. Titikim din tayo. Para ang harap nga. Bakit maanghang? Sa to? Tuna. Maanghang, no? Parang sarap niya. Hindi sila masaya. Ba't kayo na kasi tubusin niya yan? Ano po masasabi ninyo? Ako Sige po, po, maging honest po kayo. medyo naparami ho yata yung paminta. Ha? Bakit? Masaya. Paras po. Pero okay naman po yung lasa. Sa paras lang ho yung dumagdag. Naparami ng paminta. Kayo naman po. Sa akin po, parang may kulang po eh. Hindi ko alam kung ano yung kulang sa lasa niya. Parang matabang po sa akin. Matabang. Tapos yung dough nga lang po niya, Oo, medyo kumal. naging masyadong matigas po siya. Matigas yung dough. Oo.
Nagulat ng bulaklak. Kayo po, Medyo ano lang talaga po, maanghang. maanghang. Tignan po natin yung isa. Mga arte niyo naman. Walang hinain sa inyo, dyan yung kainin. Nanay ko lang. Sa akin po, okay po yung lasa niya kasi parang balance lang yung anghang niya, yung alat po niya. Sa akin din po, mas masarap siya kasi hindi siya ganun kaalat. Sa akin din po ganun, pero yung pagkabilog naman po, okay din naman po. Okay naman po yung lasa. Tataob ko to. Ang pizza na nagwagi, Dito po ako. Okay. Ano na naman? Nakakainis na. Ano ba yan? panalo tayo mga kapuso. Pero hindi raw magpapakabog ang Mima natin. Hahabol daw siya sa susunod na round. Sasa, alam mo ba kung anong tawag dito? Hindi. Ang tawag dito ay cocoa fiber. Sa totoo lang, waste material na to, wala na tong gamit. Pero dito sa farm na to, lahat pinakikinabangan. Wow. Kahit basura. Ay, saan ginagawa nila dito, madam? Ito ang ginagamit nila, nilalagay daw nila ito sa halaman para may moisture. Kuya Ben, Kukuha lang po. Tapos i-coat niya po yung mga puno po nila para yung halaman lang po yung lilitaw po sa kanya. Ito na po yung nagiging kapalit po ng plastic mulching po. At least hindi na po tayo bibili ng plastic mulching. Ayun na po siya. Ano ba yung plastic mulching? Ayun po yung kulay. Mga plastic Opo. yun eh. Na nilalagay po sa halaman para hindi po siya damuhin po. So may purpose din po siya para pagka para di tumubo yung mga damo-damo. Mga weeds. Anong halaman to, kuya? Okra. Mula point A, kailangan naming hakutin ng cocoa fiber papuntang point B, kung saan naman nakatanim ang mga okra. Ang may pinakamaraming halaman na malalagyan ng cocoa fiber, siyang mananalo sa round 4. go! Paano ba to? Ang hirap! Pwede bang kamayin? Ang hirap na ganyan! Hindi kapag may teknik ka na, madam, madali na siya. Hindi ako mahilig sa mga tinidor na Sobrang ganyan. ano mo naman, lakas mo naman, madam. Hindi kasi, ayan o, tignan mo, mas maraming Magaan lang ba siya? nalalagay. Magaan lang siya. Laban na yan. Oh, masyado na siyang madami. Oh. Okay. Ay, ang dami naman ng sayo, madam. Nagdamihan mo! Carry na yan, Sige, yung Barbie go. arms ko. Mauna ka Masyado na. Okay, let's go. Tapos, ang gagawin natin parang ginawa ni Kuya Ben kanina. Kiraz! Okay, go. So, So, dito ako sa side na to, madam. just a coating, ganyan. Ay, dadagdagan pa. Sobrang. Damihan mo ganyan raw. kadami. Ang Bunot dami. kong bunot. Okay, go. Lagyan natin ng more. Oh, ayan. Di ba pwedeng, anuhan na lang, bukisan? Namatay yung halaman. Sa pagpapatuloy ng round 4, dikit ang laban namin ni Sasa. Diyos ko. Yung akin lang naman, kinukuha ko lang naman ng very, very late. Pinupuno ko lang siya ng ganyan para di ba, mas marami ako malagay. Pero kasi, ang bigat niya talaga, Day. Diyos ko. Hindi nakaka-girl. Nakaka-tomboy ito, Day. Ang konti eh. Ayan, di ba? Ang konti nang nakukuha More, pag ganito. more. Napagod si Bakla. Sino kaya ang magwawagi sa round 4? Hala, ang dami na ni madam na nalagyan. Face card lang talaga ako dito. Ayan. Wala talaga akong ambag dito, kundi face card lang. Ayan na! Hindi na ako babalik. Kukunin ko na lang to. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy natin ang round 4. Work out! Baka
Makakahabol na kaya si Sasa? Wala nakukuha, Day. Pasabog! Oh my God! Moisture kung moisture na yan, ha? Mas marami pang hamon na paparating. Hindi kasi ako magaling sa mga cross-stitch. Ang hirap din pala na ito, madam, ano? Akala ko nung una, madali lang. Huwag bibitiw dahil painit ng painit ang laban sa Kusina Battle Integrated Farm Edition. Yung tatakas! Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.